Hello guys, good morning. Ito na naman si Boy Protas guys. Breakfast time na guys. Ito aking pagkain, walang press, 100% luto. Guys, basta lagi natin tatandaan, ang una natin kayamanan dito sa mundong ginagalawan natin ay ang kalusugan guys. The first wealth in the universe is our health. And more cooked foods better than more fresh foods. Yan ang ginawa kong coach guys. Ito, may date soap. Wala akong press. Kain tayo guys. Basta good morning sa inyong lahat guys. Ito may ketchup din. Tomato ketchup. Dahil wala akong press, igop na ako dito sa dead soap guys. Yung tamar ang tawag nila, yung dates, matigas na guys, matigas, dry na talaga. Ito niluto ko. Kaya ito yung sabaw niya. Shout out kay Kwan Pia Ingbitin. Ayan, shout out sa'yo Ma'am Pia Ingbitin. Good morning. Yan. Thank you Ma'am Pia Ingbitin. Good morning to. Okay lang po. Ito, basta lagi natin tatandaan, ang una nating kayamanan dito sa mundong ginagalawan natin ay ang kalusugan. Guys, the first wealth in the universe is our health, and more cooked foods better than more fresh foods. Yan ang ginawa kong coach guys. Okay lang po, kain tayo Ma'am Pia. Ayan, wala akong press, 100% luto aking pagkain. Thank you, ma'am. Thank you. Amen to. Masarap pala yung sabaw ng dates na kwan. Ito may gulay, pero luto. Saka may sili. Yung sili, kwan din, preserved na ano sa suka. Yung pre-preserved na sili ito. Kunti lang. Saka itong gulay ko, konti lang din guys. Kain tayo Ma'am Pia. Okay guys, kain tayo. Okay, Lods. Okay lang, okay. So, okay, Lods na lang. Okay, Lods. Ang hangang pala yan. Sili, ay grabe. Sobra pa sa kwan. Labuyo. Kinyang sili, hata yan. Kinya kasi yung nagbigay guys.
Okay, Lods. Salamat sa iyo, Lods. Grabe yung sili, tapos mainit, lalong uminit ang pakiramdam ko, guys. Talagang ang anghang. Shout out kay Warren John sa Martinez. Ay Warren John Suarez. Shout out to you. Sorry. Kung nagkakamali si Boy Protas, pagpasensyahan nyo na. Yan. Basta humingi ako ng pasensya. Basta nagkakamali ako, pasensya na kayo sa akin. Pagpasensyahan nyo na ako. Shout out ulit shout out to Lord sa Gemma Gutonero Padjeres. Yan. Shout out to you. Good morning, Ma'am Gemma Gutonero Padjeres. Yan. Good morning. Ayan. Shout out din kay Kwan, Ma'am Ann Sarsosa Nones Bautista. Ayan. Kain tayo, guys. Kain po tayo. Oh, ma'am. Baka nananghalian din si Kwan, Ma'am Gemma. Yan. Kumakain din siguro yan. Kain tayo, guys. Grabing anghang yung sili, guys. Paminsan-minsan na lang kasi ako nagsisili, kaya yan, mainit. Maanghang yung kan. Okay, guys, kain tayo.
Uminit tuloy yung kwan ko guys. Pero maganda ang magsili guys ha. Maganda rin ang magsili. Kahit paminsan-minsan lang. Kasi alam nyo, excuse me sa mga kumakain na tulad ko, alam nyo, yung sili, papalabasin niya yung kwan, yung pantunaw sinus din yan, yung sili. Kung may sinus ka, may sipon ka, talaga kung pawisan ka, palabasin niya guys. Basta excuse me sa mga kumakain, pasintabi po, na tulad ko. Yon, yung sili. Kasi kami guys, every Friday noon, may sili kami. Naluto. Tigti 2 kutsara. Bawat subo namin, may sili. Parang kitsap pagkakuan. Yon, parang kitsap na ganyan nakakuan. Mas, kuan pa yun, malalaki kunti yung kuan. Mas pino lang ito, kunti itong pizza, kitsap. Pero yung sili namin, ganyan din na, kuan. Tigti 2 kutsara kami, bawat subo namin, dampot kami sa sili. Ang sarap ng pakiramdam guys. Pawisan ka talaga, pawisan ka. Pinawisan kami, husto dito, talagang palabasin niya yung pawis guys sa ulo. Ang sarap ng pakiramdam. Saka yung may sipon ka, patuloyin niya. Mismo nang tutulo guys yung sipon mo. Basta excuse me sa mga kumakain. Ganon noon guys ang kwan namin. Every Friday noon, may sili kami. Pag nakatatlong subo na kami sa sili o 4, yan na. Lalabas na yung pawis namin. Patuloyin na niya yung sipon namin kung may sipon ka. Kusang tutulo guys. Hindi mo na kailangan isinga-singa. Talagang tutulo. Kunting kunting singa mo lang. Lalabas na guys. Talagang pantunaw sa sinus yun. Yung sili. Kaya maganda rin ang nagsisili paminsan-minsan. Ako paminsan-minsan lang, hindi na araw-araw. Pero noon, talagang medyo araw-araw noon. Kung may naluto lang na sili, kahit araw-arawin ko, pwede rin. Pakunti-kunti. Talagang magandang magsili din guys. Maganda. Kasi yung sinus, tunawin niya. Saka yung kumain ng sibuyas, maganda rin. Kahit hindi sa umaga, yung ginagawa ko kasi umaga. Kahit tanghali, pwede yun. Kumain ka ng sibuyas, talagang yung sinus mo, kung may sipon ka, palabasin niya rin yung sibuyas. Ang sarap ng pakiramdam, ang sarap ng kwan, yung paghinga mo diretso, yung kwan niya, wala talagang kwan tunawin niya yung sinus guys. Lalo yung sili. Sibuyas, minsan na lang ako kumakain ng sibuyas. Once a week, yung naghahalo ako sa prutas. Bihira na sa tanghali. Pero pwede, kung meron, kakain ako sa tanghali, pwede. Pero wala eh. Kaya once a week lang ako naghahalo. Kasi ako, pag nakakain na ako ng preso umaga, tama na yun. Yung kanina, pomegranate yung kinain ko. Medyo malaki-laki yon, pero nung na-slice ko, malaki yung pinakita ko. Mas malaki sa mansanas o orange. Talagang malaki yung pomegranate. Ang tamis guys, 2 klase pala yan, pomegranate. May maasim, may matamis. Kasi nakatikim na ko yung ang aasim naman kako. Kaya noon, medyo iniiwasan ko yon. Hindi pala, 2 klase pala yan. Pomegranate, matamis saka maasim. Yung kinain ko kanina, ang tamis guys, ang tamis. Okay guys, kain tayo.
Itong ulam ko kasing manok guys, inuuban ito parang litson. Kaya ito may kitsap ako. Nagkataon na may kitsap ako, may nagbigay. Ayan. Ito may kitsap. Kahit walang kitsap pala masarap pagkaluto guys. Malasa. Dati kasi walang kalasa-lasa minsan. Maalat minsan. Matabang ganon. Hindi pare-parehas guys. Basta thank you sa inyong lahat guys ha. Yung nagko-comment, nagla-like sa mga video ko, thank you sa inyo lahat. Kasi minsan talaga hindi ko maharap, minsan maraming trabaho. Wala akong time kaya sa notification ko nga hindi ko na ano lahat guys. Kaya pasensya na kung mayroon pang marami pa mga comment na kwan. Saka yung nagha-highlights at saka yung nagpa-add followers, mention, minsan talaga marami guys hindi ko nabubuksan kaya pasensya na talagang kwan. Minsan kasi talagang walang oras siyempre magpahinga din ako. Matapos akong magwalis, magmap, hindi ko muna inaano ang cellphone kasi magpahinga din ako, mag-relax din ako kaya itong ginagawa ko guys, ito, bahala na dyan. Kung may manood o wala, o may mag-likes o wala, okay lang. Ito talaga kasi talagang hindi ko naman expected na ito ang yung trabaho ko muna ang inaasikaso ko sa kapahinga ng katawan. Kailangan din ng pahinga ng katawan guys. Napapagod din. Kaya yun nga,
hindi ako nagpapadala sa itong pagbibideo ko na ito, hindi ko pinipirsa ang sarili ko. Don't force yourself to make video. Ako, ito, parang kan ko lang, katuwaan ko lang ito. Marami din na umabot na rin ng 5,000 yung followers ko. Salamat, maraming salamat. Pero hindi ko talaga naasikaso, hindi ko tinututukan to. Paminsan-minsan lang ako, pag inupod ko, maka-reply ako ng 10, makatingin ako ng 10, makapalo ako ng 10, bahala na akong ipalo back nila ako. Ganon ang ginagawa ko, guys. Kailangan pahinga din ng katawan, guys. Ay, sorry, nabusog ako. Nabusog lang, kasi may allowance pa. Hindi yung busog na busog. Sa yan ang sinasabi ko, magkaiba ang busog na busog at saka busog. Ito, guys, talaga, hindi ko pinipirsa ang sarili ko. Kailangan ko din ng pahinga. Kaya, kung inupon ko ganyan, makatingin ako ng konti, tama na. Mag-sounds din ako, mag-relax din ako, mag-shy pa rin, mag-tip pa rin ako doon. Kaya ayos lang na hindi monetize, okay lang. Kahit basta mag-video ako hanggat mayroon may video, guys, ganun lang. Kasi ito lang, yun nga sabi ko. Ito yung sinasabi ko, kung for observation, guys, for observation. At saka ginagawa ko sa aking sarili. Yung mga sinasabi ko, na mas maraming lutong pagkain kaysa sariwa, mas maganda sa katawan. Talagang totoo nga, naobserbahan ko sa aking kasama, sa mga tao, saka ginagawa ko sa aking sarili, totoo nga, maganda nga ang mas maraming lutong pagkain kaysa sariwa. Yon. Yan ang pinapayo ko minsan, ina-advise ko. Observation, observation mga yan. Na-obserbahan ko. Kailangan din pahinga ng katawan, guys. Kailangan din. Huwag pirsahin. Pati sa pagtatrabaho, huwag lagi ang nasa isip sa pera. Kasi pag pinipirsa mo ang sarili mo sa pera, pagkakitaan, mapapagod ka din. Kaya iyan, isa kong advice din yan. I-relax mo din. Kailangan mo rin i-relax ang sarili mo. Hindi laging puro trabaho na pagkakitaan, hindi. I-relax mo din. Kailangan din ng relax ng katawan natin para hindi mapwersa. Ganun, guys. Sabi ko nga, ang una nating kayamanan dito sa mundong ginagalawan natin ay ang kalusugan. Paano kung napipirsa ka sa mga anong bagay dyan, napipirsa ka sa pinipirsa mo sarili mo, hindi rin maganda yan. Hindi maganda. Kailangan talaga, guys, relax din, hindi yung hindi lahat ng bagay pirsahin mo ang sarili. Hindi, guys, hindi pwede. Malamig na kaya maigop ko ng diretso, guys. Ayan. Tapos na akong kumain. Ito, magsalita pa ako konti. Basta lagi natin tatandaan, ang una nating kayamanan dito sa mundong ginagalawan natin ay ang kalusugan, guys. The first wealth in the universe is our health. And more cooked foods better than more fresh foods. Yan ang quotes ko, guys. Basta itong mga sinasabi ko, guys, obserbasyon.
medyo nakakatulong din siguro. Imposible kasi naobserban ko sa mga tao saka ginagawa ko. Maganda nga ako. Lalo yung pagkakape, yung sinasabi ko na yung pagkakape, nakakabulag. Maraming nagsasabi yan, nakakabulag ang pagkakape. Oo, nakakabulag. Kung ito. Yung hindi ganitong kanakot Sara yung pangkape ay yung maliit. Nakalimutan mong tinanggal sa yung kape, uminom ka, hindi mo na malayan na ano yung mata mo. Yan ang totoo sa sinasabi nilang nakakabulag ang kape. Yan ang totoo, guys. Yan. Yung mali, yung kutsarita, nagtimpla ka, hindi mo tinanggal sa yung tasa, uminom ka, nakalimutan mo, siyempre, ganyan, diretso dito. Eksakto talaga, guys, eksakto. Eksakto yung maliit na kutsara, eksakto dito sa mata. Kung dito, nandito yan, dito. Kung nandito yan, dito. Eksakto talaga yung tignan nyo, muntik na ako. Talagang eksakto, guys. Kaya sabi nila, nakakabulag ang kape. Yon eksakto talaga yon yung kutsarita. Eksakto. Pag humigop ka, eksakto sa mata. Dito o dito. Kasi pag ganyan yung kutsara, yan, nakakabulag. Yan talaga ang pinto niyan. Yung kape nakakabulag na sinasabi nila. Totoo yan. Madiretso sa mata mo yung kutsarita, siyempre talagang matusok. Kaya siguro noon may nabulag sa pagkakape. Nadiretso yung kutsarita sa mata. Meron na siguro talaga. Bakit na lagi nilang sinasabi yan? Yan, talagang totoo. Nakakabulag talaga kung makalimutan mong tanggalin yung kutsarita. Mayroon na siguro noon nabulag sa pagkakape. Kasi yan, kutsarita, eksakto talaga sa mata. Pag humigop ka, hindi mo natanggal, talagang eksakto, guys. Malakas ang pagkuan mong ganyan. Talagang mabulag ka. Mabulag yung mata. Talaga. Eksakto yung kutsarita, eksakto talaga sa mata. Kaya nakakabulag. Yan ang sinasabi nilang nakakabulag ang kape. Ako naman, yung obserbasyon ko sa kape, yung nakakanervyos, yung katatapos mo lang uminom ng kape, mainit, siyempre, inom ka siguro ng, nabusog. Busog lang. Inom ka agad ng malamig, galing pa sa rep, talagang iba. Kape, mainit, tapos malamig ka agad, iba talaga, guys, iba. Maraming sa loob, mapiktuhan. Yung maghalo kasi yung lamig sa agad, hindi maganda. Hindi maganda yon. Doon ko naobserbahan yung nervyos. Talagang manginginig ang katawan. Siyempre, mainit, malamig. Lagi kang ganyan. Darating ang panahon, talagang ninervyosin ka. Hindi mo pa nararamdaman sa umpisa o kaya basta katagalan. Yon ang obserbasyon ko, guys. Yon talaga sa kape. Hindi nakakanervyos ang kape. Yun ang obserbasyon ko. Pagkainom ng kape, inom ng malamig, talaga iba. Kaya yun ang obserbasyon ko sa kape, guys. Hindi nakakanervyos ang kape. Kahit ako, parehas din, mainit. Saka at saka kape, parehas din na nilalagyan ng tubig. Parehas din na kanyan. Yung katatapos kong hindi agad ako uminom ng malamig. Yon, obserbasyon ko yan, guys. Obserbasyon ko talaga yan. Pati yung ito, yung matulog, nabasa ang buhok, naobserbahan ko yan. Naobserbahan ko din yan. Kung sasakit yung ulo mo, pinsan. Siyempre, sanayin mong sarili mo sa mga ganon, guys. Darating ang panahon na bigla na lang nananakit ang ulo mo. Siyempre, basa ang buhok mo, nakatulog ka, mainit sa malamig na naman, maghalo sa mo, ulo, talagang darating ang panahon, sasakit ang ulo mo. Baka yung pagtulog mo pa lang, pagkagising mo,
kuan na, medyo masamang pakiramdam mo kasi yun, yung basang buhok, lalaki o babae, basang buhok, tulog agad, hindi pwede. Siyempre matulog ka, yung lamig ng kuan, basa yung buhok mo, saka yung init ng ulo mo, init ng katawan na naghahalo, iba. Ang pupuntahan niya sa loob, iba na. Baka alam nyo, napapasma din ang utak. Ako lang na, obserbasyon ko lang to guys. Ako lang siguro nagsasabi na napapasma din ang utak. Pero obserbasyon ko yan guys. Obserbasyon ko yan. Talaga, napapasma din ang utak. Ayan. Kaya iwasan natin matulog na basa ang buhok. Lalo na mga babae. Kasi makakapal ang buhok nila. Mahaba. Yun. Lalo na sila. Lalaki, bihira ang mahabang buhok. Ayan ang obserbasyon ko. Pag matulog ka, nabasa ang buhok. Ayan. Saka yung hika. Yan. Puro obserbasyon nga talaga ito. Kasi yung kuan, ako may hika. Sabi nila, nung bata ko, hikain ako. May hika ako. Pero iniiwasan ko, inaalagaan ko sarili ko. Kasi iniiwasan, ayaw kong magkahika. Ang hirap guys, ang hirap. Ay grabe yan, grabe yan. Kung sinumpong ka ng hika, ay grabe guys, grabe. Yung paghinga mo, ang bigat ng katawan. Kaya iniiwasan ko yan. Sa awan ng nasa taas, hanggang ngayon I'm running 53 years old, hindi pa ako sinumpong ng hika. Kasi talagang ayaw ko, iniiwasan ko. Kahit lahiin kami ng hika, may lahi kaming hika, pero hindi yan lahi-lahi. Alagaan mo yung sarili. Kasi nakukuha yan sa mga pangyayari. Nakukuha yan sa lamig. Kaya kami, sabi nila, mana-mana, hindi. Hindi. Talagang alagaan mo lang yung sarili mo. Yan, ang totoo. Isipin mo kung saan ka nagkakasakit. Kung saan mo nakukuha yung sipon mo o kaya bakit bigla kang sinipon ganyan? Isipin mo guys, isipin mo kung saan mo nakuha. Para alam mo na hindi mo na uulitin. Ganon nang ginawa ko. Kasi bakit bigla na lang akong parang hikain ka ako. Parang hikain na ako, muntik na. Tuwing nagbibihis kasi ako sa kwarto namin, tumatama yung hangin yung buga ng aircon sa likod ko. Iniisip ko kung saan ko, bakit bigla na lang ako parang hikain ka ako. Iniisip ko kung saan ko nakukuha o kaya sipon. Basta na sinipon ako. Alam ko na, yon aircon. Nung napansin ko na aircon guys, buti na lang hindi natuloy ang hika ko. Napansin ko na bakit hikain na ako. Parang hikain na ako. Ang bigat yung paghinga ko. Talaga yung paghinga ko hindi na maganda. Kaya sabi ko, saan ko ba nakuha ito? Kako. Iniisip ko kung saan ko na, bakit parang hikain na ako. Kako. Ano kayang nakain ko? Hindi sa pagkain. Yung lamig guys. Yung ng aircon. Kaya mula noon guys, iniiwasan ko na. Kahit electric fan, iniiwasan ko nang may tutok dito sa likod ko o kaya aircon. Mula noon, tignan nyo, I'm running 53 years old. Hikain daw ako. Hanggang ngayon, hindi pa ako sinumpong ng hika sa awa ng nasa taas. Shoutout muna kay Met Season. Yan. Good morning sa'yo, ma'am. Yan. Yan talaga ang obserbasyon ko. Hindi mana-mana ang hika. Kundi nasa pag-asikaso ng sarili guys. Kasi lamig yan. Lamig talaga. Naobserban ko lamig. Pag sinipon ka na, yan na, umpisa na yan. No, I bring there before. That is yesterday. Yan ang obserbasyon ko sa hika talaga guys. Naobserbahan ko kasi sa sarili ko kasi may hika ako. Hikain daw ako noon, may hika.
nung bata ako. Pero sabi ko nga, I'm running 53 years old. Hindi pa, sa awan ng nasa taas, hindi pa ako sinumpong. Saka inaalagaan ko yung sarili ko. Inaano ko, kasi ang hirap yan na sakit guys, ang hirap. Yun nga, yung aircon. Basta kung nahanginan ng likod ko, pag meron akong pinunta, sa isip ko, sisipunin na ako. Pero iniiwasan ko lagi yan, iniiwasan ko. Sabi ko nga, muntik lang ako sinumpong ng hika dahil sa aircon. Yun nga, iniisip ko guys bakit kaya ako? Parang hikain na ako, anong nakain ko, anong kwan. Yun, aircon pala, tuwing magbibihis ako, tutok sa likod ko. Noon, nalaman ko na yon. Ito, sinasabi ko na ngayon. Naiwasan natin yung matutukan ng aircon sa likod sa electric fan, mabugahan ng hangin. Ay talagang totoo yan guys, kahit malakas ka, kahit walang hika, basta lagi kang natututukan sa likod, darating ang panahon, mahina na ang resistensya mo. Madali ka ng kapitan ng sipon o mga saka basa man ang pakiramdam kung ganon. Kaya iwasan natin kahit walang hika, iwasan natin matutukan ng buga ng aircon o electric fan ang likod. Kasi lamig yan Lamig yung hika. Nasa pag-aalaga din ng katawan guys. Ako nga, mana-mana, hindi ko lang kasi alam. Kasi ang ina ko may hika noon. Talagang wala si mama ko. Yun, talagang simulat na namasdan ko ang ina ko, may hika. Yun pala, laging napapagod, nalalamigan ang likod. Wala naman makapagsabi na ganon niya nakuha. Wala. Ngayon, ako, natuklasan ko yan, naobserbahan ko yan, yung hangin, lamig, yung hika. Ang hirap na sakit yan, guys. Ang hirap. Kaya mga bata, pwede rin kun yan, yung mga bata. Kaya alagaan natin ang ating sarili guys. Sabi ko nga, ang una natin kayamanan dito sa mundong ginagalawan natin ay ang kalusugan. Kaya yung nilagay ko sa sa profile ko sa baba. Saka yung itong naobserbahan ko na naman yung pagkain. Naobserbahan ko talaga yan. Kasi nangyari na rin lahat sa akin yan. Yung nasobrahan ko ang press, ay nandyan na yung sumakit. Excuse me sa mga kumakain sumakit muna ang tiyan ko. Sumunod yung pagditrain. Yan, nanghina ko niyan. Nanghina ko. When I was 18 years old, I think 18 before, na talagang nanghina ko. Tapos naulit ang pagdidrain ko. Itong ito lang mga siguro 2014 nagdrain ako, nagpapadala na ako sa ospital. Hindi ako dinala guys. Nanghihina na ako. Hindi ako dinala. Alam yung ginawa ko. Humingi ako ng manok. Binigyan ako ng manok yung nasa kusina. Binigyan ako ng kalahati. Niluto guys. Pati patatas. Kompleto Ricardo. Hindi ko na ginisa. Nahiwa ko. Naugasan. Nilagay ko na lahat ng Ricardo. Siyempre nanghihina ako. Pumunta na ako sa kwarto. Humiga. Sige, niluto ko ng niluto guys. Nung durog na yung patatas, nagsabaw ako ng nagsabaw. Lumakas ako guys. Hindi na ako dinala sa pagamutan. Kasi nagpapadala na ako. Bakit hindi niya ako dinala? Nanghihina na ako. Yun, gumingi ako ng manok. Niluto ko ng niluto. May sabaw. Sige, sabaw ako ng sabaw. Lumakas ako guys. Kaya natuklasan ko na naman, naobserbahan ko na naman yung sabaw, pampalakas guys, pampalakas.
Yun, bakit hindi ako dinala sa pagamutan kako? Yun, ito, sinasabi ko na yung obserbasyon ko sa kwan, sabaw, pampalakas. Pampalakas talaga yan, yung sabaw. Kaya yung sinasabi ko, every meal, if you have time to prepare your soup, do it, guys. Yun ang sinasabi ko. Ako tilang, pero okay na. Kasi masarap ang magsabaw habang kumakain. Masarap. Saka malakas ang katawan pag nagsasabaw. Yun, yung sinasabi ko ngayon. Yun. Now, puro kanyan, puro obserbasyon itong mga sinasabi ko, guys. Puro obserbasyon. Saka ginagawa ko sa aking sarili. Kahit yung pagkain ko ng prutas, yun, panlinis yun. Naobserbahan ko yun talaga. Naobserbahan. Hindi ko naman kayo pinipilit na gawin nyo yun. Basta ako, pinapakita ko, sinisir ko. Yung pagkain ko ng prutas, kumakain ako. Hindi ko pinipilit yan. Yung sinasabi kong percentage, nasa sayo kung gawin mo o hindi. Basta sinasabi ko, mas maraming lutong pagkain kaysa sa sariwa, araw-araw yan, mas maganda sa katawan. Pati yung pag-inom ng malamig, dapat mas mababa ang percentage ng malamig. Bahala ka kung anong malamig mo. Soft drinks, ice cream, etc. Yon. Basta mas mababa lang yan ang percentage. Basta mas marami yung warm water mo o tea o basta 70%. Yung mga binibigay kong percentage, maganda na yan, guys. Kasi 70% cooked foods, including preserved foods, 30% only fresh foods, like prutas, gulay, karne, kilawin isda, o shells, mga ganon. Basta mas mababa lang ang percentage. Hindi ako nagbabawal ng pagkain nyo, guys. Kundi, ang sinasabi ko dito, percentage sa kayong ng pagkain. Huwag nyong intindihin mga kinakain ko. Intindihin nyo itong sinasabi ko. Na sana, may makaintindi, yon. Intindihin nyo yung sinasabi ko. Hindi yung mga pagkain ko ang intindihin nyo. Huwag nyo ignore my food, ignore. Basta sinasabi ko dito, mas maraming lutong pagkain kaysa sa riwa, mas maganda sa katawan natin. Ayan. Dalawa na lang, guys, kasi nakikitrabaho lang naman ako dito. May oras din ang trabaho ko. Kaya ito na lang aking sasabihin ulit. Ano man problema na dumating sa ating buhay, may solusyon. Yan. Kung problema lang pinag-usapan, simulat bata ko, maraming problema. Kaya ito siguro, bakit puro ganun na lang nangyayari sa akin, ito, nag-advise na ako. Basta lahat ng problema, may solusyon. Yan na lang ilagay natin sa isipan at sa dibdib natin. Lahat ng problema, may solusyon. Huwag natin isip-isipin yan, kasi pag yan, nakakasira sa concentration sa buhay natin araw-araw. Basta isipin na lang, kahit anong problema, may solusyon. Any kinds of problem, there is a solution, guys. Yan na lang isipin natin. Saka ito, mga nangyayari na ngayon, maraming nangyayari, marami nang nawala. Nandyan ang baha, lindol, tsunami, o sunog, o kaguluhan, conflict. Marami nang nawala. Alam nyo, guys, huwag tayong matakot sa mga nangyayari. Huwag tayong padala sa mga naririnig natin at nakikita. Alam nyo, guys, lahat tayo mawawala dito sa mundong ibabaw. Kaya lang may kanya-kanya tayong oras. Yan na lang isipin natin. Mas maganda, asikasuhin na lang natin ating sarili. Kumain tayo ng maayos, magtrabaho tayo ng maayos. Yan na lang, guys. Huwag tayong pa-stress sa mga nangyayari. Kasi baka nababalitan nyo, end of the world. Hindi pa, guys. Walang makapagsabi yan, end of the world. Lahat tayo mamamatay. Kaya lang may kanya-kanya tayong oras. Okay, guys, hanggang dito na lamang. Salamat sa inyong lahat. Bye!